So, ang point ko po kung bakit ko sinabi or ang ganitong salaysay, para makabawi-bawi man lang po sa ating pagod at gastos. Isa po sa magandang tignan natin mga beginners dyan, mga ka-farmers, sa video na ito, nais ko lang pong i-share sa inyo ang partial update po na body weight sa aking mga fatteners na yan. Ayan guys, kakatapos ko lang silang pinaliguan, no? So guys, mag-direct to the point tayo. Gusto ko munang linawin na ang mga baboy na ito ay ang 4 po na piraso na pinagpilian or natirang pinagpilian sa mga baboy or sa mga kapatid nila na binili noon. So ibig sabihin po, ang kanilang mga kapatid dito ay may chance pa na mas mabigat pa dito. Hindi ko lang alam guys ha. Pero ang aking point ngayon dito ay tungkol lamang sa 4 na piraso. Kahapon guys, kinilo namin ni Mrs. Ginamit namin yung pampinubring kawayan ko na crates, no? Yung isa guys, yung sa dulo, siya po ay umabot ng 83 kilos by the weight. Tapos, yung nakahiga naman, yung number 3 ay 80 kilos. Ito naman pong isa, yung nakatingala sa akin. Hello, Dicky! Dicky! Ayan. So, siya po ang umabot din ng 80 kilos. Tapos, ito naman pong isa, yung nakahiga po, nakadapa po, yung number 1. Siya po ay umabot lamang ng 74.5 kilos. Pero guys, clarification lang. Kung nagkilo kami kahapon guys, sa totoo lang, ito pong ginamit namin na crates. Ako po ay nagkaroon ng palaisipan kasi lumalapat dito ang kawayan guys, oh. Yan. Sa sahig, sa lupa at sa bato, So, habang kinikilo ko po sila, hindi ko po nagawa na talagang behave ang baboy. Kinilo ko sila yung tipong wala pa silang kain. Yung talagang gutom sila guys, no? Kasi kung bubusugin sila tapos kiluhin, ay may additional yun guys. Kasi yung kinain nila is aabot yun ng more or less mga 1 kilo hanggang 2 kilo. Minsan nga hihigit pa, no? Kaya ang ginawa ni Dodong po ay kinilo po sila na gutom talaga, no? Ngayon guys, sa status po na partial na pagchiko sa body weight nila, 3 line of 8 and then isang line of 7, yung 74.5 kilos. Sinubukan ko pong kinumpyot, no? Base lang sa status ngayon ng live weight sa amin. If ever o halimbawa na ibibinta ko sila, halimbawa lang sa ganitong klaseng body weight nila, sila po ay aabot ng almost 50% po ang blessing or ang tubo na makukuha sana ni Dodong kung bininta ko na. Kung ibibinta ko na, Pero sa ngayon po ay hindi pa naman talaga ibinta kasi meron pa akong mga feeds na pinapaubos, no? Meron pang isang malaking balde at 1/4 sa balde siguro. So may chance pa to guys na madugangan or madagdagan ang kanila pong body weight, no? Ang mga baboy na to ay pinagpilian, pero ganun pa man guys, kung ibabase natin sa live weight na 235 sa amin ngayon, ay kahit papano, meron na pong blessing or ginansya or tubo si Dodong sa 4 na ito. And then isa pa ho guys sa good news na nangyari, honestly po, yung isang baboy na yon ay naka-reserve na po yan, no? Kakilala namin dito, lumapit sa akin last 2 days, gusto nilang bilhin yan kasi nga po kanila pong ikarkas sa pasasalamat na celebration, no? Thanksgiving about sa kanya pong anak na nakapasa po sa exam ng engineer, no? So, ibig sabihin, 3 na lang po ang hindi naka-reserve dito. So, ito guys ay munting update lamang sa akin pong mga baboy, pero sa kabila po ng ating pag-alaga ng baboy ngayon ay patuloy po nating gagawin ang mabuting pamamahala sa ating mga baboy kahit na sila po ay niyayakap ngayon ng tag-init na panahon. Ang schedule ng pick-up niyan guys, yung isang baboy na reserve na, will be on April 9 ng hapon. Yan po ang amin pong pinag-usapan na kukunin nila sa amin dito. Bago po tayo magtatapos sa video na ito, ang mga viewers or may mga viewers po ako dyan na nagtanong po sa akin, Kuya Dodong, kailan mo po ibibinta ang mga fatteners mo yan? So ang direct to the point po na aking maisasagot dyan ay itong nga po, yung naka-reserve po ay kukunin yan sa akin or bibilhin this coming April 9 ng hapon. Samantala po, itong 3 piraso po na natitira, itong hindi pa naka-reserve, ay sa tansya ko guys, mga 1 to 2 weeks po, no? 1 to 2 weeks na lang ang akin pong pag-alaga sa kanila.
para or bago sila ibenta. Kasi nga po binabase ko sa stock ng akin pong feeds na remaining. And then bonus tip for beginners po. Ito, ano lang guys, ha, disclaimer, ito po ay akin lamang opinion or suggestion. Isa po sa magandang tignan natin mga beginners dyan na pag mataas po ang live weight ay pwede mo nang ibenta ang baboy mo kung gustuhin mo lang. Kasi guys, halimbawa sa amin 235 ang live weight. Samantala noon ay nasa ano lamang 110, tapos umakyat sa 170 hanggang 180. Ngayon guys, sa kasalukuyang panahon po ngayon sa amin ay 235. Dahil nga po kulang ang supply ng karning baboy sa amin, kaya mataas po ang live weight. So, ang point ko po kung bakit ko sinabi or ang ganitong salaysay, kahit line of 7, malaking tulong yan sa atin mga kahag resource beginners dyan. No? Alam na po ng mga expert ito ang sinasabi ko. Kung baga ginagrab po ang panahon na mataas pa ang live weight. Ganito yan guys, bilang simpleng halimbawa. Ang baboy halimbawa na umabot ng 80 kilos, ito times po natin sa 235 per kilo sa live weight is equal to 18,800. Kung ang baboy ko halimbawa guys na umabot ng 74.5 kilos, ito times po natin lamang yan sa 225. Kasi nga po, ang status dito sa bilihan ng live weight, kapag below 80 kilos ang baboy na 70 to 79, nagbabawas po sila talaga ng 10 piso. Ganyan po ang style nila dito eh. So, 235 less 10 pesos is equal to 225. So, ibig sabihin, 74 kilos times 225 is equal to 16,650. So, may ano pa rin guys, may tubo ka pa rin halimbawa lang. Ayan guys, ay isa lamang sample sa akin pong computation. Kung mataas ang live weight, may kita pa rin guys kahit papano. Sana guys, sa time na mabinta ko ang mga baboy na to or sa araw na mag-selling ako nito, sana po ang live weight ay mananatili pa rin sa 235 or kung tataas pa man, mas okay. Para makabawi-bawi man lang po sa ating pagod at gastos. Shoutout po muna pala kina Nina Polvera watching from Riyadh, kay Ashton Ria, kay Muna watching from Hong Kong, kay Dayan Jigo watching from Baguio City, kay Michael Dan Trahico watching from Occidental Mindoro, at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description, o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. So si Dudong po guys ay patuloy pong masaya sa araw-araw po na pag-aalaga sa mga pinagpiliang fatteners na ito. And then ako po ay magsasabi na maraming salamat po pala guys sa 54,000 na subscribers sa aking YouTube channel. And then salamat din po sa 53,000 plus na followers sa akin pong Facebook page. Guys, mabuhay po kayong lahat. Kung ikaw po pala ay hindi pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring para po updated ka palagi sa mga bago ko pong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga po ng baboy. Happy farming po mga kababayan. God bless po and peace out everyone.